Yun, so magandang araw sa inyo mga brother and welcome sa another video ng Magic na Walang Daya. Konti lang. At bago natin simulan itong topic na to mga brother, available pa rin ang t-shirt na baho for only 300 pesos para sa nalalapit na charity show para kay Mardy de Guzman aka Mardy Almighty. Sana makabili ka, nagka-t-shirt ka na, nakatulong ka pa. Let's do this! Woo! Topic natin ngayon mga brother, yung mga booker at mga nagpapasa sa atin ng show, maging mga kaibigan natin sa magic industry, no? Nung wala pang social media mga brother, talagang mga booker or party shop ang halos inaasahan ng napakadaming performer. Clown, magician, face paint, mascot, lahat. Dahil nga sa panahon ngayon, uso na ang SOCMEC or social media. Pwede mo nang i-market ang sarili mo. Kamakailan lang may na-post na naman na isang performer. Ngayong araw yung event niya, wala pa siya sa venue. Direct yun ha, wala nang booker yun. Ang masaklap doon mga brother, nag-down payment yung kliyente. Hindi lang natin alam kung magkano yung dinown at hindi natin alam kung magkano yung kuha doon sa performer. At kung makikita nyo yung picture mga brother, sobrang bata pa nung performer na yun. Sakit man sabihin, pero malamang sa malamang hindi pa yung ganong kahinog. Baka hindi niya alam yung ginagawa niya. Tulad nga ng sabi ko sa mga nakaraang video ko, pera-pera lang. Maaring ganon. Wala rin namang masama no, baka nag-aaral yon, kailangan niya ng pambaon. Totoo sin swerte siya no, Brad no. Isipin mo no, wala siyang booker no, direkta. Noong panahon namin, ang mga booker ang bumubuhay sa amin. Yung booker ang namimili ng papasahan ng show. Totoo yun, real talk. Ang masakit lang sa ibang booker dati no, masyadong inabuso yung ibang performer. Bakit ko nasabi? Imagine mo, papadala ka sa mga gandang lugar tapos babayaran ka ng 1.5. Tapos pinasa ka ng napakamahal. Hindi mo naman sinasadya na makita mo yung TF nasa resibo. Siyempre, yung client ng booker na yun, ang taas ng expectation sa'yo. For example, 10,000 ka pinasa, tapos binigay sa'yo 1.5. Natural! Ang ilalabas mo doon, pang 1.5 lang, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Nagkaroon ng aberya, ikaw ang magsasuffer. Ikaw ang papagalitan ng party shop. Pero sila safe. Hindi lahat ng party shop, hindi lahat ng booker ganun Merong mga pangilan-ngilan bro. Tapos ito pa yung mga linyahan ng booker dati. Mag-invest ka ng gamit mo, mag-ipong ka para gumanda yung kita mo. Ito na ngayon brother, nag-invest ka, nag-ipong ka. Gumawa ka ng pangalan mo. Problema, ang magiging tingin naman sa'yo ng booker, pag nagtaas ka ng TF, yumabang ka na. Tumaas na yung ihi mo. Anak ng toko, wala kang paglalagyan. Saan ka pa talaga lulugar? Nung walang-wala ka, sabi ng booker, mag-invest ka, magpagaling ka. Improve mo yung sarili mo. Nung nag-improve ka na, gumaling ka, nakaipon ka ng mga gamit. Nagdagdag ka ng TF mo, sasabihin sa'yo, ang taas mo naman. Ang mahal mo na, kala mo naman kung sino ka na magaling. Ay, Diyos ko po, Ruby, ano ba naman yan? Diba hindi mo na maintindihan kung ano yung tama o mali? Bisa may isip mo, tama ba na nag-invest ako, nagpagaling ako? Baka mali yung pag-improve ko sa sarili ko, kaya ganun. Tapos ang masakit dyan, yung kaibigan mo na walang kwenta mag-show, yun ang papasahan ng mahal. Putya, parang anak no? May favoritism, no? Siguro bunso yun, tapos panganay ka. Tapos may mga booker noon na sobrang demanding kung ano-ano hanapin sa'yo. Tapos ito lang naman yung budget nila. Pero sa totoo lang, ang laki ka pinasa doon sa kliyente. Nangyayari yon, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nangyayari yon Hindi ko alam. Kaya ang daming kawawang performer dati. Mga nagpupursige, kung halos ito lang yung kinabubuhay, kawawa. At least ngayon kahit papano kasi may SOCMEC na. Pwede mo nang i-market yung mismo sarili mo. Hindi ko lang alam kung tama yung pagmamarket mo at presyo mo sa performance mo. Baka naman kasi lugi ka o baka naman sapat lang. Ito pa mga brother, hindi lang booker. Kasi yung mga kaibigan natin minsan maituturing mo na booker. Bakit ka mo? Pinapasahan ka ng show. O lang brother, wala ka namang pakialam kung magkano ka pinasay. Ang pakialam mo doon brother, kung tatanggapin mo yung offer niya. May mga ganun tayong kaibigan, tropang magician, no? Sasabihin sa'yo, magkano mo ba ako pinasa? Sa totoo lang, labas ka na doon bro. Wala ka nang pakialam doon bro. Diskarte niya yun. Natanong niya sa'yo kung tatanggapin mo tong TF na to. Pwede naman kayo mag-usap ng maayos. O pwede ba magganito ka, magdadagdag na lang ako. Pwede yun. Pero para pang himasukan mo kung magkano niya nakuha yung kliyente na yon, ay putya Brad, medyo tagilid ka na, medyo mali ka doon Brad. Kasi kahit sinong negosyante brother, hindi naman sasabihin sa iyo kung magkano kinikita niya. Ay negosyo nga yun Pinakamagagawa mo na lang dyan Brad, baka pwedeng padagdag ng konti. Kasi maggaganito ako, maglalabas ako ng ganyan. Pwede yon, pero para pasukin mo kung magkano ka nabook, aray ko, maling-mali.
Yan yung mga minsan nagiging problema ng maraming performer. Hindi lang magician, hindi lang clown, hindi lang nandito sa party entertainer. Lahat ng nasa mundo ng entertainer, nagiging problema yan, yung booker. Kaya nga much better, ikaw na mag-market sa sarili mo eh. Kita mo, problema mo, sakit ng ulo mo, ikaw lahat, wala kang sisisihin, di ba? Nakakatuwa lang isipin na may mga booker pa talaga ngayon na talagang hanggang ngayon nagbubook, no? Naging maganda yung samahan ng magician at booker sa mahabang panahon until now. Merong mga ganon, napakadami. Ako ang ginagawa kong style, pag taga-Tarlac yung kliyente, taga-Tarlac yung kinukuha kong performer para malapit na lang doon. Pag hindi nila afford yung TF ng magician from Manila. So, para wala na maging problema, di ba? Malapit lang yung magician doon. Isipin mo, brother, kung dito ka manggagaling, almost 4 hours ang biyahe pag nakamotor. 3 hours pag may kotse ka. Eh, ang mahal ng gasolina ngayon. Pero namang ganitong mga booker, 10 taon nang nag-i-inquire sa'yo. Never ka pang nabook kahit isa. Pucha, grabe mamalengke yun. Kasi ang pamamalengke, siguro maunawaan mo kung mga 1 week eh. Pinakamatagal na 1 month. Pero 10 years, no? Grabe, 10 years na nag-i-inquire sa'yo. Diyos ko po, Rude. Sa palagay mo, aasa ka pa? Hindi ka na niya mahal. Kaya sa panahon ngayon, mga brother, nakakatuwa. Kasi na-ima-market mo na yung sarili mo. Wala ka ng boss. Ikaw na mismo. Sa kabilang banda, brother, maganda rin naman ang may booker. Bakit ka mo? Madalas kang mabibigyan ng event. Lalo na kung yung booker mo talagang magaling mag-market. Ang kagandahan din pag may booker ka, secure ka. Kung ano't anong maging problema, meron kang katulong na magtatanggol sa'yo. Ang isang booker kasi, brother, dapat hindi one-sided. Dapat tinitingnan niya pareho kung sino talaga ang may problema. Yung performer niya ba o yung kliyente niya. Kasi may mga booker, brad, puta, tinitingnan lang yung kliyente. Sa magician, wala nang pakialam. Puta, kawawa naman, di ba? Dapat tingnan mo rin yung kliyente. Baka mamaya mali yung kliyente, tas niratrat mo tong magician. Kawawa naman. Kumbaga mga brother, tinitingnan niya talaga kung sino yung mali at sino yung tama. The best booker yun, brad, pagka ganun. At hindi lahat kasi ng kliyente gustong mag-direct sa mismong performer. Yung iba, ayaw na nilang ma-stress, ayaw na nilang mapagod. So, kumukuha talaga sila ng organizer, booker, para yun na ang makikipag-usap sa lahat. May mga ganun, ha? Pero siyempre, brad, hindi lahat ganun. Iba-iba. Kaya sa lahat na may mga booker, mahalin yung booker nyo. Tapos siyempre, brad, lagi mong galingan. Kasi malay mo, pagdating ng araw, hindi ka na performer. Maging booker ka na lang. Hindi malayong mangyari yun kung ito yung pinambubuhay mo sa pamilya mo. Ayaw mo man mangyari, darating ang panahon na pwedeng hindi ka na mag-perform. Booker ka na lang. Maraming salamat sa panonood ng video na to. I hope meron kayo nakuhang konting tips at konting kaalaman. Muli sa mga gusto mag-abay ng t-shirt for only 300 pesos, nagka-t-shirt ka na, nakatulong ka pa kay Mardy Almighty. So for only 300 pesos, mag-PM ka lang, 9 pieces pa. Maraming salamat. Ako to si Jeffrey De Los Reyes at ito ang magic na walang daya. Konti lang.